Our Savior, Jesus Christ, has destroyed death and brought life to light through the gospel. In God, I trust. I shall not fear. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of life, the gift of love, and the gift of today. We praise and thank you for your message in today's gospel. I cannot help but share with you yung narinig kong homily kaninang first mass for the day from Father Chris Garinganao, and I would like to share it with you. Hindi ko man ma-share kung paano niya ito sinabi, at least I will try to send you the message. Tayong lahat, ang sabi niya, tayong lahat dahil tayo ay may sakit, hindi tayo buo. Kasi yung whole, yung kabuuan is yung wala kang sakit, wala kang kasalanan, wala kang problema, walang masamang tinapay sa'yo, and alam nating lahat na lahat tayo ay hindi whole. Hindi tayo buo, lalo na ako, may rayuma, ilang araw na nga akong nag-absent. Lalo na yung may mga sakit o yung makasalanan o actually lahat tayo. Kaya nga, pilit tayong pag nalaman natin na andyan si Jesus, ito yung mga nung unang panahon, no? Hindi pa tayo nabuhay noon. Ibig sabihin, yung nasa gospel, kasi nagiging popular na siya si Jesus. Dahil sa, nagpapagaling siya. He is preaching, he is teaching, yun ang mission niya, di ba? Nagpapagaling siya. So, ang mga tao, may nararamdaman sila, lalapit sila kay Jesus. Gusto nila, di ba? Ano nga, natatandaan niyo yung babaeng merong dinudugo? Mahawakan niya lang yung dulo, yung laylayan ng damit ni Jesus, di ba? Masaya na siya. Bakit? Kasi yun nga yung mentality na makalapit tayo sa Kanya kasi siya yung buo, siya lang yung whole, siya lang yung walang kasalanan, siya yung anak na pinadala, di ba? He has destroyed death. Yun ang nakasulat sa ating babasahin ngayong araw na ito. Jesus has destroyed death. Kaya naman, naging popular siya. Kaya naman lahat ng mga tao gustong makalapit sa Kanya. Kaya naman kahit saan siya magpunta, susunod ang mga tao. Di ba ganun ang nasusulat sa Ebanghelyo? Ganun ang nasusulat sa banal na kasulatan na wherever He goes, ang mga tao lumalapit sa Kanya, hinahabol siya, gusto siyang makita, gusto pagalingin siya. Kaya nga sinisisi pa siya, kung nandito ka lang, hindi sana nagkasakit, ay hindi sana namatay yung aking kapatid. Di ba? Nasusulat yan. And the reason why all of us would like to follow Jesus is because siya lang yung buo. Gusto nating maging buo din sa pamamagitan niya. Napakagandang mensahe, di ba? All of us are broken. We are crushed. Dahil sa kasalanan, we are not whole because madaming masakit sa atin. Pumipitik-pitik na ang mga kamay natin. Or tayo ay not in good shape anymore. Kahit na anong sabihin natin, we are sinners, we are broken, we have problems, we are not whole. And we can never be whole unless lumapit tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng kagalingan. Naalala ko yung isang homily ni Bishop Sok na as we live, we are nearing our death. Diba? As we age, habang tumataas ang number, papalapit tayo sa ating kamatayan. Which is, totoo naman. We cannot deny. Nung una, dinideny ko pa. Sabi sa akin ni Martin, Lola, you are old. You look old. Sabi ko, why did you say that? Look at your eyes. They are eyes of the old people. Look at your hands. You are old. I cannot deny it anymore. Plus the rayuma. It's because of age. It's because of weight. Sabi nga ng boss ko, minamagnify pa ni boss. Malu, dapat ka magpapayat. Alam ko na yun. Hirap kayo magpapayat.
Pumayat na ako, bumalik uli, lahat ng na-shed ko, bumalik uli. Sumobra pa yata, parang may interes, ano. And of course, sabi ko nga, yan yung gusto natin lumapit sa Panginoon because we want to be whole. Ang ikatlong dahilan ng rayuma is because of beauty. Gawin natin katatawanan na lang ang mga problema. Bakit? Marami na ngang masakit eh. Doon mo pa ba itutuon ang pansin mo doon sa masakit? Ang panalangin natin ay sana tayo ay makalapit sa Panginoon dahil sa gusto nating mabuong muli at sana tayo din ay maging instrumento para mabuo din ang iba. Pakaganda, no? Mensahe ni Father Chris kaninang umaga. Maraming salamat po, Father. And I hope kahit na hindi ko nabigyan ng kabuuan, I cannot say it how Father Chris mentioned all of these things. Pero yun po ang kabuuan ng kanyang mensahe na tayo ay hindi buo, si Jesus lamang ang buo. Kaya gusto natin lumapit sa Kanya, gusto natin gumaling, gusto natin maging buo muli, at sana tayo rin ay maging instrumento para ang iba rin ay mabuo. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Today, we remember Ma'am Noemi. It's her 9th day. Napakabilis po ng panahon. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Lord Jesus, please be with us always and in all ways, and please stay with us because without you, we are nothing. Panginoon, ikaw lamang po ang aming kagalingan, ang aming kalakasan. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Thursday once again. God bless us all.